Vince Dizon, ano ba naman yan? Hindi napigilan ang emosyon ni Vince Dizon. Ganon si Vince Dizon. Talagang gigil na gigil si Vince. Bakit? Proyekto nyo yan eh. Bakit gigil na gigil ka? Ano ba naman yan? Naku, si BBM na naman i-blame nito dahil si Vince Dizon. Sobrang baha. Naku, grabe, sirang-sira. Ay naku, bilyones ba? Milyones pa ang ginasto nyo dyan? Naku, paano na yan? Naku, kabago-bago pa. Nagpahayag ng pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon matapos makikita ng mga butas at bako-bako sa bahagi ng Buendia southbound sa EDSA na kailan lamang naayos at na-rehabilitate. Ina-interview ka pa nga ni Pinky Wave tapos ang confident ang hambog-hambog mo. Pero ngayon, para yatang hindi man lang umabot ng isang taon o umabot ng isang taon, bako-bako at butas-butas na. Nasaan ang pera ni Nakaw? Kinurakot ba, Vince Dizon? Dapat ikaw may alam dyan. Bakit nagkaganito? So, kitang-kita ang kurakot. Kitang-kita ang korupsyon. Diba? Ipinaliwanag ni DPWH NCR Regional Director Joel Limpinco kay Dizon na ang naturang lugar ang pinakamahabang bahagi ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation kaya doon naipon ang tubig ulan. Wow! Naipon doon ang tubig ulan dahil mahaba. Grabe naman yung rason. Oh my goodness. Ay nako, sabi dito ni Dizon, ideally, sana may drainage ka rito, pero wala MRT na yan So, hindi pinag-aralan, walang plano, basta lang merong proyekto, basta lang, okay, may pera, proyekto. Hindi ito planado, ano ba naman yan? Pera ng taong bayan yung ginagastos-gastos, tapos ngayon, butas-butas at bako-bako na. Akala natin magagaling kayo. Akala namin dekalibre kayong gumagawa ng mga para sa may ng Pilipino. Ito yung proyekto ni BBM. Ito yung legacy ni BBM. Butas-butas at bako-bako. Wow! What is the meaning of this? BBM, nakakahiya, legacy mo. Flood control anomalies. Dapat sana maganda ang paggagawa nito sa EDSA rehabilitation. Pero my goodness! Butas-butas at bako-bako. Is this what we call BBM legacy? Nako. Inatasan ni Dizon ang mga inhenyero ng DPWH na lagyan ng mga puwang o patlang sa pagitan ng mga barriers na nakatalagang bus lane upang makadaloy ang tubig ulan at maiwasan ang muling pag-iipon. Alam nyo, hindi tao ang nagbulgar sa kanilang tawag dito. Sa kanilang gawa, sa kanilang hindi magandang gawa, kundi ang Panginoon. Why? Ang ulan, ang baha, ang baha at ulan, mismo ang sumapalpal sa kanila. Sobra na kayong kurakot. Eto, baha, ulan. Tingnan natin kung maitatago inyo pa ba ang korupsyon. Maitatago inyo pa ba ang hindi magandang legacy ng BBM. Panoorin nyo, alam nyo ba kung ano ang rason kung bakit bumaha ang Luzon? Basura na naman. Halak! Kumusta ang drainage? Ang flood control? Nako, watch this video. Puta naman ba nangyari nito kabago-bago? Bakit nagkaganyan? Pinaka-depressed na section sir. Dapat na-anticipate natin to Parado Ayan hindi gumalabas Kita mo doon tinan mo, ayan Hindi gumalabas Hindi lumulusot So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to Bakit hindi naman gang na-anticipate yun Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos
Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-stroke natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na Ganda naman pong ito? tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating asfalto ngayon at ito pagre-reblock natin, no, talagang piling-pili. Ibig sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinilit natin gawin, no? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan at ito na yon, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na asfalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway sa mga airport. First time natin ginamit itong asphaltong ito sa ating mga Is it normal national roads. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa at nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lampas 5 billion lang o wala pang 6 billion okay. ang gagastusin natin for the entire stretch of it. Northbound and southbound. Both. And Both how yan. long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum. 5 years ang bago i-maintain ulit yung ginagagay nating pag-aayos ngayon sa So not in sa the, hindi EDSA. siya masisira in 1 year or 1.5 years. Yun ang garanti. Minimum. At meron of namang 5 warranty years. yan yung ating contractor. So kung meron mang konting masira dyan, aayusan din nila yan at no cost to government. So 5 years yun. All 5 right. years ang sinabi nila. Okay, the next one is Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oida live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong mga nagdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Yuse Claire, mag-ano lang po ako na yung ating po mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami po nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So, sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan. Bago tayo magtapos sa ating mga
panauhin. Meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig, baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yuse Claire, kasi marami pa rin po tayo mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa along EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters. Pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin? Pinagigiba po namin. May nangyari na po bang Meron ganito? na po. Meron Okay. na po kaming mga napagiba na Opo. mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay. Pero yung informal settlers po, di ba, may obligasyon dito ay ang local government units. Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo. Meron naman po. Opo. Regarding dun, sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because May nag-overheat? nag-trip daw po na electrical component according to tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yuse Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong 2 pumping stations. So, yung lumalabas na nakita nyo, na nagiging cause, basura siya? Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada. Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag-point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa
na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos. Ito ang komento ng mga netizen. Lights, camera, action, pakpakan ng Best Actress goes to Vince Tuta Dizon. Kinapa pa talaga, baka may dalag. Pigilan nyo na yung pagmumurang wala namang kabitaw-bitaw. Parang Jimmy Jumora ni Dizon ang kanyang sarili. Kwento mo sa pagunggong. Nagdrama si Dizon para makakuha ng simpatya sa mga tao. Sabi ni Dar Garrido, laugh thrift, kala mo naman di alam ng mga tao yan. Hala, it is my fault if I talk like this. Lakas ng amats, parang lasing lang ang nagyayabang. Yan ba yung bagong technology na asfalto? Wala ka. Incompetent yan si Vince Dizon. Tingnan nyo kabibig. O, diba sabi ng mga netizen, o. So, paano yan BBM? O, walang magawang magandang proyekto under Dizon. Naku po. The truth won. Lahat may hangganan. Pati baha ay galit sa inyo. Halaka. So, ano ang iyong komento, mga kabibig? Ay, nako. Si Dizon, parang si Pangulo Duterte. Yung nagmumura. Diba, kabibig? So, hayaan na natin ay si Dizon ay na maglabas ang kanyang loob. Kasi, na-disappoint siya sa nangyayari. Kasi, baka may pagtitiwala si Dizon sa mga inhenyero na gumagawa dyan. Pero, even though may pagtitiwala ka, dapat binibisita mo yung proyekto. Bakit? Kasi trabaho mo yan. Pera ng taong bayan yan. Tax ng mamayang Pilipino yan. Dapat magandang proyekto ang ibibigay nyo sa amin lahat. Pero hindi, butas-butas, bako-bako. Ano ba naman nangyari sa Pilipinas? Oy, pati proyekto ni BBM, wasak na wasak.